Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at dakilang pagsamba ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. I give my double honor and respect to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Honorable Pastor Wildis Chad Almeida and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to their beloved children, to the beloved workers, beloved preachers, and to you, my beloved brethren. Praise the Lord po. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapin ng Isus sa gabing ito na aking pong mapapupurihan at mapapasalamatan ang kanyang dakilang banal na pangalan. Hallelujah. Pasalamatan ko po sa ating pinakamamalapin ng Isus na nung nakaraan lamang pong buwan, October 24, nang madapuan po ako ng sakit na dengue. Nung una po mga minamahal, akala ko trangkaso lamang po. At kasi ang nararamdaman ko pa ay talagang Thursday morning po, sobrang masakit na po talaga yung ulo ko. Pero kaya ko pa po siyang, kaya ko pa po yung sakit niya. Hanggang po sa hapon, nakapagpuri pa po ako. At kinagabihan po mga minamahal, wala pong kuryente that time kasi katatapos lang po nung bagyong Christine. Talagang burn out po dito sa lugar po natin. Nandun po na kinagabihan talagang sobra na po yung nararamdaman kong sakit. Hallelujah. Kasi nandun na po yung sobrang sakit ng ulo ko. Mas lalo po siyang sumakit. At yung mata ko po, para na po siyang matanggal. Yung dalawang tenga ko, para na pong sasabog. Yung mga ngipin ko po, para siyang matatanggal. Masakit po yung tiyan ko, pati yung puson ko, pati yung mga buto ko po, sobrang masakit po siya. Para pong maghiwa-hiwala yung katawan ko po, mga minamahal. Hallelujah. Nandun po talaga na umiiyak po ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko kasi sabay-sabay po yung sakit na yan na nararamdaman ko. Hallelujah. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa banal na gawain na to talagang naturuan tayo na kung paano tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa anumang oras ng pangangailangan natin mayroong buhay tayong Diyos na matatawagan. Hallelujah. Nandun nga po mga minamahal na pinag-pray pa ako ng aking beloved mother po sa pangulit panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor. Nandun po talaga na pagising ko po, kinaumagahan yung sobrang mga sasakit ko pong naramdaman na wala po mga minamahal. Ang natira na lang po, sakit ng ulo ko, tsaka yung mata ko po na para siyang matatanggal. Then, yung lagnat na wala na rin po mga minamahal. May lagnat po pa rin pala ako that time. Hallelujah. Hanggang po sa Friday po, may overnight po tayo. Pinilit ko po yung sarili ko na magbihis po para umattend po sa banal na gawain. Yun nga po, pagdating ko po dito, after ng banal na gawain, nagpalayhans din po ako mga minamahal. Hanggang sa kinaumagahan ng Saturday, hindi po talaga mawala-wala yung sakit ng ulo ko. Talagang nakahiga lang po ako mga minamahal. Nandun yung sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ikaw yung nakakaalam ng kalagayan ko. Hallelujah. Hanggang po habang nakahiga ko, meron pong nag-ano po sa tenga ko na manalangin ka. Hallelujah. Nandun po talaga na sinunod ko po yung bumubulong sa tenga ko na manalangin ka. Bumangon po ako sa pagkakahiga. Hanggang sa tinas ko po yung dalawa kong kamay. Nandun po talaga na iyak po ako ng iyak mga minamahal. Hallelujah. Nandun sabi ko, mahal na Panginoon. Pagkatapos ko pong umiyak, sabi ko, mahal na Panginoon, baka, ito po talaga yung sinambit ko, sabi ko, mahal na Panginoon, baka hindi ko po lahat kayanin kasi, alam nyo naman po na kagagaling ko lang din po sa karamdaman na talagang nagre-recover pa lang po yung katawan ko. Hallelujah. Tapos, panibago po ulit na karamdaman na dumapos sa akin. Parang sabi ko, mahal na Panginoon, baka hindi ko po lahat kayanin. Hallelujah. Bigyan mo po ako ng kalakasan na makayanan ko lahat to. Hallelujah. Nandun po, naiyak lang po ako ng iyak hanggang sa nilayhans ko po yung aking
sarili, sa pangunat panalangin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandun po maya't maya, mga minamahal, na nawala na po yung sobrang sakit ng ulo ko. Talagang nakaramdam po ako ng kaginhawaan. Hallelujah. Nandun po, mga minamahal, na nalaman ko po na dengue siya kasi nung nawala na po yung lagnat ko, yung mga sakit na nararamdaman ko, lumabas na po yung rashes sa katawan ko. Hallelujah. Nandun nga po na itong dalawa kong papo, mga minamahal, pag nakaupo po ako ng mga 2 oras o higit pa po, nagiging halos color violet na po yung color ng dalawa kong pong paa, mga minamahal. Hallelujah. Nandun lang din po nananalaan sa malapan. Pag nakikita ko po yung paa ko, hanggang talampakan po yung rashes na lumabas sa paa ko. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinagaling niya po ako, mga minamahal, na walang kahit na anumang gamot. Alam naman po natin na pag dengue, hindi rin po basta-bastang sakit yan. Talagang bababa yung dugo mo, yung platelet mo. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang pinagaling niya po ako sa karamdaman na yan. Hallelujah. Pasalamatan ko lamang din po sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon nung umattend po kami sa midweek service po sa dako ng Tigaon. Nandun po gabi, pauwi na po kami, maulan. Tatlo po kaming magkakapatid na umattend sa dako ng Tigaon. Hallelujah. Nandun po na habang pauwi po kami, hallelujah. Dahan-dahan lang po yung pagdadrive ng kapatid ko po kasi maulan, madulas sa daan. Nandun po na habang nagdadrive po siya, nagkukwentuhan po kami about sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Parang binabalikan po namin yung buhay namin noon na kung paano unti-unting, kumbaga kahit sa maraming kahirapan po ng kahirapan mga minamahal ng buhay, nandun yung kagalakan na pinapadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binalikan namin yung pinagkukwentuhan po namin yon. Hanggang po mga minamahal pagdating dyan sa may Goa, sa kabilang lane po, dyan po sa may papasok na po ng terminal, meron po sa kabilang lane na papasok po siya doon sa terminal na yon. At kami po yung biglang liko lang po siya, mga minamahal. Siguro po talaga hindi niya kami nakita or di ko po alam kung ano. Bigla lang po siyang lumiko. Talagang tumbok na po kami, mga minamahal. Nandun po yung pag-review po namin tatlo ng hallelujah, in Jesus' name. Tatlo po kami kasi nandun talaga, mga minamahal, kasing nipis na lamang ng papel. Masasagasaan na po kami, mga minamahal. Nandun po, mga minamahal, nakitang-kita ng dalawa kong mata kung paano parang may nag-slow motion yung 4x4 na sasakyan na yun. Nag-slow motion po siya. Tapos kami dire-diretso lang na makaalis doon sa gitna ng kalsada. Tapos yung sasakyan na 4x4, parang may pumigil sa kanya na wag niya kaming matumbok. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kung hindi po buhay ang ating Diyos dito, marahil isa po sa amin mamatay o critical ang buhay. Hallelujah. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandun yung pag-iingat, paggabay niya. Hallelujah. Nandun po ulit, mga minamahal, the next, hindi po kami natumba yung motor o anuman kasi, or nagasgasan, wala pong naano sa amin, mga minamahal. Nandun nga po, may isang grupo ng kabataan na nakakita sa amin, sabi niya, lumapit sila sa amin, sabi niya, ang galing naman ng driver nyo. Sabi namin, nandun ang pag-iingat sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At nandun nga po, mga minamahal, the next Wednesday po ulit, aaten po ulit kami ng banal na gawain sa dako ng Tigaon. Papunta pa lang po, nandun na aksidente po ulit kami na dyan sa may napawon po, yung paahon dyan, na talagang yung motor, bigla po siyang tumigil, then hindi na po kumakagat yung preno niya. Hallelujah. Nandun po na yung motor na yun, umandar po siyang pababa po, mga minamahal. Yung isa ko pong kapatid nakatalon, ako naman po, tatalon din sana. Naka-heels po ako, mga minamahal, yung suot ko po na sandals, may heels. Nag-try po ako, mga minamahal. Pag-try ko na out of balance po ako, nandun na, umano po yung ulo ko sa sahig po.
talagang itong dito ko, tumama po yan sa sahig. No, nakatayo pa po ako, nakapunta pa po ako sa maigilid. Hanggang sa mga ilang minuto lang po, bigla pong uminit yung buong ulo ko, na nandun po na unti-unti pong nawala yung paningin ko. Hallelujah. Sabi ko sa beloved sister ko, sabi ko, sabi ko, nagdumidilim yung paningin ko. Hanggang po sa yung po pala, sabi nila, sobrang putla ko na daw po. Nandun nga po na inassist po nila akong magkapatid. Dinala po nila ako dun sa taas po nun, meron pong kubo na may mga nakatambay pong mga tatay. Nandun nga po na sabi nila, pinaupo po nila ako doon. Nandun na sabi ng kapatid ko, mag-review ka. Naririnig ko po silang sabi ng Jesus, hallelujah, hallelujah. Sa isip ko rin po, alam kong nagsumasambit po ako ng hallelujah, hallelujah. Hanggang sa, bumalik po yung diwa ko, hallelujah. Nandun nga po mga minamahal hanggang sa makarating po kami sa dako ng Tigao na pagdating po doon, joyful po. Masama yung pakiramdam ko mga minamahal. Nakakaramdam po ako, pasintabi po sa kumakain. Nakaramdam po ako na naiihi, na nadudumi, na nasusuka. Hallelujah. Yun po yung nararamdaman ko. Ang ginawa ko nga po niyan, pumasok ako sa CR kasi sabi ko, baka nga talaga naiihi ako. Tinatry ko pong umihi, dumumi. Hindi naman po. Tapos tinatry kong masuka po mga minamahal kasi masama po talaga sa pakiramdam yung gano'n. Hallelujah. Sabi ko baka kung sakaling makasuka po ako, mawala yung ganun kong nararamdaman. Pero hindi naman po mga minamahal, hindi naman po ako nasuka or what. Hanggang po sa nagpalayhans po ako sa ating beloved preacher. Nandun po pakalayhans po nila sa akin. Solemn po, lumuhod po ako. Hallelujah, nagpuri sa ating pinakamalapay ng Jesus. Hanggang sa maramdaman ko po yung matamis at banal na presensya ng ating pinakamalapay ng Jesus na talagang pakatapos ng mga minamahal, gumaan po yung pakiramdam ko. Hallelujah, napakabuti ng ating pinakamalapay ng Jesus. At nandun nga po na pag-uwi ko ng bahay, medyo may unting pa pong sakit sa ulo ko na dahil nga po sa pagkano ng ulo ko, may naramdaman pa po ang sakit ng ulo. Pero pagising ko po kinaumagahan, lahat yan, wala na mga minamahal. Hallelujah, na parang wala lang pong nangyari. Napakabuti ng ating pinakamamalapay ng Jesus sa kagalingan ng mga karamdaman. At nandyan nga rin po mga minamahal na pasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapay ng Jesus na nung mga time na talagang sa bundok pa po kami nakatira. Pag naalala ko yun, mga minamahal, sabi ko, grabe ang pag-iingat sa amin ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Dahil kami po, elementary, kami ng beloved sister ko, uuwi kami. Minsan, anong oras na po minamahal, ginagabi kami dyan sa daanan. Nauso po nun yung mga rape po, mga minamahal. Maraming mga nire-rape po nun ng mga estudyante. Pero pag kami po ng beloved sister ko nasa daan, umaawit lamang po kami ng papuring awitin sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Hanggang sa makarating po kami sa aming bahay. Nandun na pinag-iingatan kami ng ating pinakamamalapay ng Jesus sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapay ng Jesus na talagang siya rin po yung nagpo-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw na hindi po kami pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus o ginutuman. Talagang nandun lagi ang pagpo-provide ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat naming pangangailangan. Hallelujah! Pinapasalamatan ko po ang lahat ng bagay na yan at pasalamatan ko lamang din po yung beloved sister ko before nang time po na yun, dinudugo po siya ng ilang buwan na wala pong tigil yung pagdugo mga minamahal. Nawa na po ako sa beloved sister ko kasi talagang namimilipit po siya sa sakit ng kanyang pusoon. Sabi niya sa akin noon, samahan ko daw po siya sa hospital kasi magpapa-opera daw po siya. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko po siya masasamahan kasi marami po akong gagawin. Hanggang po sa kinaumagahan nga po na yon, ang ginawa ko po, kahit marami po akong ginagawa, nag-ayuno po ako mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, marami akong naririnig ng mga patotoo, na mga pinagaling mong makaramdaman.
ikaw ang siyang nagpagaling sa kanila, mahal na Panginoon. Gagawin mo rin po sa akin, mahal na kapatid. Tulungan mo po siya, mahal na Panginoon. Hallelujah. At nandun nga po, mga minamahal na pagdating niya daw po dun sa hospital, kwento niya na lang po sa akin, sabi daw po ng doktor sa kanya, anong ginagawa mo dito? Wala ka naman sakit. Tapos, nagpila-pila ka pa. Sabing gano'n ng doktor sa kanya. Yung kapatid ko nga po na mamilipit na sa sakit, sinabi niya kung ano yung karamdaman niya. Sabi niya, wala kang sakit, umuwi ka na. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus kasi nung nagpa-chat po siya mga minamahal sa doktor, yung ovary niya po pala mga minamahal, meron pong bukol. At yung bukol po na yon, bumuka po siya, kaya nagkukos po siya ng pagdurugo, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus dahil pinagaling niya po ang aking beloved sister. Hallelujah. Sa karamdaman na yan. At pasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus ang patuloy na pag-iingat niya po sa aking mahal na kapatid. Sa dako ng ibang bansa, sarawihan ko lamang mga minamahal na talagang ng time na yun, mga minamahal na akala ko po talaga ayaw po ng beloved sister ko na umuwi pa dito sa Pilipinas. Pero sabi nga po ng beloved mother ko, kung yan yung kaloob ng mahal na Panginoon, wala tayong magagawa. Sabi niya gano'n. So siya naman po, mga minamahal, uwi na po. Kasi nga po, TNT na po siya doon sa lugar na yon. Nandun po, mga minamahal na kulang din po wala siyang pera na pambili po ng visa. Ang visa po, nagkakahalaga siya ng 160,000 po, mga minamahal. Wala siyang ganong halaga, mga minamahal. So, although po, mga minamahal, nalakad niya na po yung passport niya, sabi niya, okay, akala niya, okay na kahit passport lang. Hindi po pala, kailangan mo pa rin talaga ng working visa po. Pag wala ka nun, papauwiin ka po dito sa Pilipinas. Hallelujah. Nandun nga po yung ng kapatid ko na kailangan niya na pong umuwi dito sa Pilipinas. Kumuha na po siya ng exit visa, mga minamahal, na aalis na siya sa bansang iyon. Hanggang nga po problema po siya doon sa kinuha niya yung kasi sabi niya, dapat pala hindi na ako kumuha nito kasi parang mas lalo daw pong, baka magkaroon daw po siya ng kaso. Kasi ayaw niya nga pong umuwi dito sa Pilipinas, tapos kumuha pa po siya ng exit visa yun. May date na po siya kung kailan po siya lalabas ng bansang yun, mga minamahal. Pero yun po pala, mga minamahal, kapamaraanan ng ating pinakamamalapan ng Jesus, dahil yung exit visa pong kinuha niya, pang in and out po pala. Paglabas niya, mga minamahal, pwede po ulit siyang bumalik. At nandun din po, mga minamahal, ang pagkilos ng ating pinakamamalapan ng Jesus sa paunat panalanan natin minamahal ginagalang mahal pastor. Meron siyang ginamit na tao upang mapunan yung pangangailangan ng aking mahal na kapatid. Hallelujah. Binilhan po siya ng visa po, mga minamahal, na yan nga po yung unang pong bayad ay binigyan po muna nila ng 80,000 at yun nga pong kalahati, babayaran po ulit. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil talagang nandun yung pagpo-provide niya, mga minamahal. Hallelujah. Ba't na rin yung mga pagkukulang, mga kahinaan na pagbibigyan. Nandun po talaga na napakamahabagin ng ating pinakamamahal na Jesus at dakilang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Nandun nga po, mga minamahal, na akala ko po, pag nakabili ka na nung visa na yon, magiging okay ka na. Hindi po pala. Pag-exit mo po pala ng bansang Dubai, Dubai to Bahrain lang po siya. Tapos Bahrain to Dubai. Pagdating niya po ulit sa airport po ng Dubai, mga 1 a.m. po siya nakabalik dun sa Dubai. Sabi ko, kinumusta ko po yung beloved sister ko. Sabi ko, kumusta ka te? Sabi niya, nandito pa rin ako sa airport. Napakarami po nila, minamahal, nag-send po siya ng picture, mga iba't ibang lahi po. Sabi ko, pag-pray mo, Seng, kasi sabi niya, baka hindi basahin yung passport ko kasi marami ditong nag-iiyakan na hindi binabasa yung passport po nila, mga minamahal. Sabi ko, wag kang mag-alala, Tim. Dahala ang mahal na Panginoon. Kasi sabi ko, pre-provide niya na nga yung visa mo. How much more pa kaya yung bagay na yan? Sabi ko, bahala ang mahal na Panginoon sa lahat ng bagay na yan.
nandun po sa pangunat banalahan natin, minamahal ginagalang Malpastor, nandun po na binasa po agad yung passport ng aking beloved sister. Nandun na naman po na sabi niya, Sing, hindi pa to nagtatapos kasi baka, i-interrogate daw po siya mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil wala pong tanong-tanong na sa kanya, pinapasok po agad siya ng bansang Dubai. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, nag-message po talaga siya, nag-send po siya sa akin ng voice message. Grabe po yung iyak niya mga minamahal. Grabing pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang.